Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang request ng interim release ng mga abogado at pamilya ni dating Pangulong Duterte, no? Tatay Digong. Malabo po mapagbigyan ng ICC. Ano ba ang mga dahilan? At makakauwi pa ba sa bansa si former President Rodrigo Roa Duterte? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa isang balita na nabasa ko, ang opisina ng prosecutor ay humingi po ng tulong o nag-request ng tulong sa International Criminal Court na i-reject ang request ng former President Rodrigo Roa Duterte for interim release. Ayon po sa prosecutors, ang kanilang argumento na si Duterte kailangan talaga nandoon sa detention cell doon sa the Netherlands para masigurado po na mag-a-attend po siya sa mga hearing at trial. And hindi po matigil or ma-obstruct ang investigation and does not commit similar crimes. Ang sabi ng prosecutor, ayon po sa ulat, na si Duterte continue pa rin makapag-impluensya, strong political network and international connections as factors that could enable him to interfere with proceedings or intimidate witnesses. Tama po. Pwede po siyang, kung makalabas siya, pwede talaga siya makapag-impluensya sa politika, sa kanyang hearing at tatakutin ang mga witness. Posible po yon. May history na po according sa prosecution ang pag-encourage niya ng extrajudicial killings, paglabag sa karapatang pantao at hindi pagsunod sa ICC. Ano pa po ang mga possible reason na humihiling ang prosecution na hindi pag-grant ang interim release ni Tatay Digong? Una-una po, ang pag-refuse ni Tatay Digong sa korte kung mapalabas siya at magtago. Ikalawa, ang posibleng pag-impluensya at ang kanyang koneksyon politikal at international na mga koneksyon. Pangatlo, posible po na pagtakot sa mga witness kasi marami po siyang suporta at mag-back out po ang mga witness sa kanyang kaso. At may pattern po si Tatay Digong na publicly ina-endorse niya po ang extrajudicial killing at hindi po pagsunod sa international na mga accountability. At isa pa, ayon sa prosecutor, may threat po na mag-obstruct po sa investigation or commit further crimes. Posible po. The ICC prosecutor hits Duterte's claim that the prosecution does not oppose interim release. Ito po ang pinabulaanan ng persecution na pinalabas ng mga abogado ni Tatay Digong na hindi daw okay lang daw, hindi po mag-oppose sa interim release. This is a misrepresentation. The prosecution does not oppose the request and submit the continued detention is necessary, the document said, no? So, ito po ay para po fair sa mga biktima ng EJK. Tama naman po ang sabi ng iba, ang desisyon ng ICC prosecutors, no? So, sa akin lang guys, paggulong natin ang kaso. No, mas nakakabuti kay Tatay Digong na nasa loob siya ng ICC Detention Center kaysa labas kasi sigurado kung magraralat naman ito sa Administrasyon Marcos at kung ano pa pang gagawin ni Tatay Digong. Yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung ano ang inyong saloobin sa ating
balita ngayon ng ICC prosecutor opposes pag-release ni Tatay Digong sa interim release. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Thank you guys. I love you all.